Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to my channel. Magandang araw na ngayon sa mabuti kayong kalagayan. Wow, watching my channel. This is a general reading. Kayo nang bahala magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. Ang nasa-sense ko na energy mo, Libra, yung masaya ka, nandun yung self-esteem mo na nagtatagumpay ka dahil unti-unti mong nakakamit yung success na gusto mo and sama-sama na masayang ini-enjoy yung moment na yon together with your loved ones. Ang mensahe ng yung card, may parating dito na gathering or reunion na ini-enjoy mo. Andun yung binibigay mo yung oras na yon para sa kanila dahil masaya ka. Masaya ka na may mga memories kang nadadagdag or nadadagdagan yung mga masasayang alaala para sa'yo. Something yun na darating, pwedeng may regalong matatanggap or blessing na darating for you. And you want to share it with your loved ones. Meron ditong gustong-gusto mo na ibibigay sa'yo. At nakikita ko na andun yung tinitingnan mo masaya kang nakikita mo na naabot mo yun or nakukuha mo yung gusto mo. May mga nangyari na hindi maganda sa past pero mas gusto mong harapin at baguhin yung mga bagay na hindi mo nagustuhan sa nakaraan. May abundance na parating, pwedeng something here na inheritance or financial stability. Kasi andun yung blessing, andun yung sama-sama, yung buong pamilya. Nagkakaroon ng enjoyment, ng happy times together with your loved ones na pwedeng merong dumating na malapit sa'yo, na pwedeng nagkakaroon ng salo-salo and nagsasama-sama sa oras na yon. You're thinking about to put the right things dun sa mga nangyayari sa buhay mo. Kasi ngayon mas nakikita mo na yung mali. Mas gusto mo nang ayusin yung mga hindi magandang nangyari sa buhay mo. Some of you, pwedeng communication. Or may sitwasyon na nangyari sa buhay mo na tapusin na yon. And unti-unting nagkakaroon ng transformation yung mga gusto mo or yung buhay mo. Dahil nagagawa mo yung mga nagpapasaya sa'yo or nai-enjoy mo na yung part na pinaghirapan mo dati. And nakikita ko dito yung happiness, yung joy, 'di ba? Makikita mo na ini-enjoy ng bata
yung kanyang pagsakay dito sa hayop na to, sa kabayong ito, while yung araw ay nagniningning naman sa liwanag, di ba? Nandun yung masayang-masaya ka dahil may mga bagay na dumarating sa'yo. Katulad nito, nakikita mo, namumulaklak, di ba? Mayabong yung mga halaman, namumulaklak. And yung mga pinaghirapan mo, unti-unti mo nakikita na nagiging maganda eh. Clarify natin ang Three of Cups. Queen of Swords and Two of Swords. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay, iyon yung, kumbaga, marami kang natutunan dun eh. Itinatama mo, inaayos mo. Nagkakaroon na sa'yo ng magandang communication or tamang choices na pinipili mo. Clarify natin ang Nine of Cups. Nakikita ko yung kung ano man yung nasaktan ka before. Ngayon, feeling mo nakalaya ka na dun sa pain na yon. Naialis mo na yung espada na nakaturok sa puso mo. Kumbaga, nabunot mo na yon. Isa-isa. Clarify natin ang Ten of Pentacles. Four of Wands and Three of Pentacles. Ayan o, ni-enjoy mo. Masaya-masaya ka dito. Pwedeng may party, may family unity na nagkakaroon ng pagsasama-sama. Some of you, pwedeng prosperity. Kasi andyan, no? Nakikita mo, di ba? Ang daming fireworks. Di ba? And nandun eh. Sama-sama kayong nagkikwentuhan, ini-enjoy. You're building good memories with your loved ones, with your family. Clarify natin ang death. Nine of Swords and Six of Cups. Ito yung binigyan mo ng dead end eh. Itong tao na to, itong past person na to, gustong bumalik sa buhay mo. Andun yung na-stress siya, feeling niya, nalulungkot siya, nagsisisi siya, diba? Dahil, wala, tinuldukan mo eh. Nag-move on ka eh. Kinalimutan mo na yung mga bagay na para sa'yo masakit. Clarify natin ng Six of Pentacles. Three of Cups and Page of Swords. Nakita ko yung nagkakaroon ng pag-uusap. Nagkikwentuhan, sama-sama ini-enjoy yung memories o yung time na yon, yung masaya ka na nagkakaroon ng time sa isa't isa. Kasi andun yung reunion, no? And you're sharing something here. Pwedeng memories, diba? Time, effort. Clarify natin ang Five of Swords. The High Priestess and the Magician. May mga ginagawa kang paraan dito eh. Na
gusto mong baguhin sa buhay mo. Pero tinatago mo lang sa sarili mo. Clarify natin ang Queen of Swords. Nine of Wands and Judgment. Oh, andun yung hustisya eh. Kaya para sa'yo, alam mo na talaga na kailangan ng ayusin, sabihin or something here na nagkakaroon na ng linaw sa'yo lahat. Kasi andyan na yung judgment oh. Kailangan mo ng pagdesisyonan. Natuto ka ng bumangon, nadapa ka, tatayo ka. Diba? Umiyak ka man, pupunasan mo lang ang iyong luha at mabangon ka uli. Haharap. Patuloy pa rin ang buhay. Diba? Clarify natin the Sun. Ten of Cups and the Fool. Ito yung bagong journey para sa'yo eh. Yung masaya na ini-enjoy mo lang yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Yung mga dumarating sa buhay mo. Kumbaga handa ka eh. Handa ka na kahit ano yung dumating sa'yo. Basta masaya ka dun sa ginagawa mo. Wala kang pakialam. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Assertiveness. This situation can be healed gently and with love as you have requested. Yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving you strength and guiding your words. Ang mensahe ng iyong gabay na yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, hindi yan kumbaga mag-stay na palagi tayong nagiging or nasasaktan dun sa mga sitwasyon. Unti-unti din tayong makakabangon dun sa mga pinagkakalugpan natin or pinagdadaanan natin sa buhay. Basta unti-unti lang yan na mag-heal yung situation na pinagdadaanan natin. Matuto ka lang na harapin, maging matatag, at gawin mo lang yung best mo dun sa mga bagay na sa tingin mo kailangan mong ibigay yung effort mo. And magdasal ka lang palagi. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.